mapaliwanag sa kanila kung bakit ang ekonomiya natin ay palala ng palala? At sa tingin ninyo, ito ba ay gagaling pa sa loob ng 2 taon? Magandang tanong po yan, attorney. Siguro bago ko umpisahan yung mga numero, no? Kasi ang economics talaga, it's about numbers, no? Yes. So, explain ko lang kung ano ba yung gross domestic product. Yun. Okay. Yung gross domestic product, yung ginagamit ng mga ekonomista para sukatin ang performance ng isang ekonomiya. At may mga components yan. Ang components niyan ay consumption spending, yung mga households, tapos government spending, yung ating gobyerno, investments, yung mga negosyante, tapos exports minus imports. Okay? So yun yung components ng ating gross domestic product. Sa isang side, yung mga ginagastos. Sa kabilang side, meron kang production sector, yun naman yung agriculture, industry, at saka services. So kailangan balanse yun. Kung hindi balanse yun, tumataas ang presyo ng bilihin, nanghihina ang dollars, tsaka yung interest rates tumataas, ganyan. Or bumababa, pwedeng either way. So ngayon, dito sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon under the Marcos administration, nakikita natin maraming imbalances. Okay? So doon sa 5 component na yon, sa households, government spending, investments, tapos sa exports minus, or sa trade na lang, sabihin na lang natin, yung 4 mahina. Yung government spending mahina, investments bumagsak, especially last year, no? Tapos yung trade, dati na, lagi naman negative yan eh. Kasi mas malaki talaga ang imports natin kaysa sa exports. So, ang tumataas lang talaga, yung medyo mataas at saka steady is household consumption. Bakit po yun ang tumataas? Yun nga, magtataka ka kasi wala naman nag-fuel eh, among those 4. Sa labas kasi ng GDP, meron ka pang net factor income. Yung net factor income na yun ay yung mga remittances ng mga residents abroad. OFW. Minus yung earnings ng mga foreigners na nagtatrabaho dito. So net, kaya net siya kasi Plus minus. plus minus yun. So yung OFW remittances, yan lang nagdadala sa household consumption. $35.6 billion po yan itong taon na ito. Oo, ma'am. kaya po yung household consumption natin tumaas pa ng 4.6% nung 2025. Dahil po sa remittance ng OFW. Well, that's a big factor. I wouldn't say naman na siya lang, no? Oo. Pero kung siguro, kung wala yon, malamang yung growth natin negative na. So ngayon po, ano po ang growth rate natin? Ngayon, 4.4% for the whole year. Nung fourth quarter 2025, 3% na lang. So bumababa. So nung third quarter, 4% na lang yung GDP growth. Nung fourth quarter, na kailangan na normally mataas kasi holiday spending, Yes. 3% lang ang tinaas. So yung full year natin, 4.4%. Eh ang target ng mga ekonomista nun, pati ang government, was 5.5%. So we missed it by, more than 1.5%. So ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, mahina talaga yung ekonomiya kasi bumababa yung growth. So mas marami pong mahirap. Actually, talagang tumaas ang unemployment. Bumaba siya ng 38% yung binaba. Wow. 38%. No, almost 39%. So, kaya yung jobless for December 2025 was 2.26 million Filipinos. That's right. 2.26 million Filipinos po ang walang trabaho as of December 2025. Oo. At yan po ang mga batang pinag-aaral ng mga magulang, pinag-uutangan para lang makabayad ng tuition. Yan po ang mga pinapaaral ng mga OFW natin abroad na nagpapadala ng pera. At tataas pa yan this year. Bakit po sinabi niyo yan? Kasi kung kulang ang investments, tapos maraming gagraduate pa, di ba? Every year, ang nag-graduate ng mga students natin is between 800 and 900,000.
Mo. Ganun karami. Tapos ilan lang ang trabaho Oo, available. ilan lang ang magiging available. Marami pang nawalan ng trabaho last year kaya tumaas, 'di ba? So ibig sabihin very competitive ngayon yung matindi ang labanan sa hanap ng trabaho. Talaga, wala pang 6 na buwan ng BBM administration Oo. ay naging ilang magkano nga kilo doon? 700 ang sibuyas Oo. dahil po yun Ma'am Cora sa Sa smuggling. Yun. Oo. So wala pang nakukulong hanggang ngayon. Kasi Pati sa balita ko, sibuyas. ma'am, Oo. yung mga nagsasmuggling daw dyan sa customs, ang lakas-lakas po ng padrina nila. Kaya wala po silang nananagot dyan. Yung problema namin ngayon sa Negros, ma'am, smuggling ng sugar. Hindi po ba ang Negros Occidental at Oriental ang gumagawa ng 70% of the sugar in the country? Pinakamalaking mill po sa this part of Asia, ang Victoria's Milling Company na nasa Negros Occidental. Bumaba po ngayon. Dati 1,550 ang 50 kilo bags ng sugar, presyo sa sugar farmers. Ngayon ay mga 1,200 or less. So, sasabihin nila dahil naman sa market yan, dahil sa ganyan, isa po yung dahilan dyan, smuggling ng sugar. Yan nga, di ba? Disincentive sa farmers yan. Di ba? So, wala naman hong loans. Kagaya dati, may crop loans po kami. Tatayo yung tubo mo, pwede kang kumuha ng crop loan sa PNB. Di ba? Ngayon, wala na pong mga crop loan. Tsaka sino po yung Secretary of Agriculture? Correct. Hindi naman po yan magsasaka. Nung tumaas yung presyo ng Si BBM. sibuyas. Yun nga. Tsaka sibuyas at tsaka bawang at asuka ay rice, Yun nga bigas. sinabi ko, ma'am, bakit naman itong presidente natin, ngayon lang ako nakakita ng presidente ng bansa na gusto siya maging secretary ng Department of Agriculture. Ano bang nandyan sa DA at gusto niya siya talaga mag-secretary of Agriculture? Tapos yun tumaas pala na yung yun, mga tapos presyo. tumaas lahat. Oo. Sibuyas, Bawang. tsaka yung Bigas. labuyo. Oo. Yung sili. Yung sili. Oo. Kaya, BBM, tilapia. Oh. Grabe. Grabe Kaya, pag hindi po ito masosolve ni BBM in the next 12 months, ay wala na po akong positive na projection or optimism na magagaan po ang buhay ng mahirap na Pilipino bago mag-eleksyon. Opo. Kaya po tinatanong nyo kanina, so what can we expect in the next 2 years? Yes, bago po diba? tayo mag-end, ma'am, what can we expect? So, well, first of all, dun sa corruption, mukhang tutuloy pa yan kasi nakita nyo naman 2026 may insertions pa. So may 2027 ka pa, meron ka bang 2028. So kung may insertions pa yon, 96 billion na this year, next year baka ganun din, di ba? And then, so may insertions pa yan. So given that, what can we expect from the government? Wala masyado. Hanggang walang accountability, walang nakukulong na kawatan, investor confidence will continue to go down. Yan. So wala ka pa rin naasahan na investments. Ano maasahan namin, BBM, sa iyo na ayaw mo naman ipakulong yung pinsan mo? Okay, so kung ganon, employment will still be lower, di ba? So, Pagka gutom na po ang mga more than one half sa Pilipino, ay siguro naman ay hindi na talaga mapagkaila ni BBM na he failed us. His administration is a failure. dahil nga mas tumaas yung unemployment, mas marami yung nagugutom ngayon kasi mas konti yung may trabaho. Ano naman po ang epekto ng massive na corruption, lalo na sa flood control corruption itong BBM administration sa ating ekonomiya? Maraming effects yan kasi unang-una, yung corruption, nagli-leak nga yan, di ba? So, imbis na mapunta sa tao yung pera, lumalabas ng ekonomiya yan kasi nalalaunder yung pera di ba? So, kaya maski may government spending, hindi tumataas yung ekonomiya masyado or in fact bumagal. Lalo na ngayon, walang masyadong government spending after the massive corruption. Pero baka Hinihinaan ng ito nga DPWH ang spending. Baka ito na nga yung katotohanan na dapat
spending di ba? Kasi they curtailed spending dahil nga sa corruption. Pero baka ito yung totoong dapat na spending ng government. Nilolobo lang nila noon dahil may Oo. kickback sila. Oo. Up to 30%. Correct. Yung kickback na yon, lumalabas na ekonomiya yon. Kasi Tama. linolonder nila yung pera. Tama. Siyempre, kung magnanakaw sila ng pera, hindi nila itatago dito sa ating bangko Oo. sa Pilipinas. Maamlas sila Kaya nilalabas po nila yon. Yung iba ay nagdideposito sa ibang bansa. O kaya inininegosyo po nila sa ibang bansa. O kaya bibili na lang sila ng malaking real estate o mga mahaling kotse, ganyan. O kaya mamahaling relo, jewelry, bags, ganun. Gold, yan, bili sila. Para Kaya nga maitago po nila yung mga kinulimbat nila sa bayan. So yan ang isang effect, no? Ang second, yun nga, nawawala ang investor confidence. Yun. Kasi pag walang accountability yung mga tao, ay yung mga kawatan, syempre lumalakas ang loob nila So dumadami rin yung corrupt pati sa lower ranks ng government. Oo, kasi pag walang hinuhuli, wala namang natatanggal sa trabaho. Kaya ngayon, para kumuha ng business permit, ang dami mong dadaanan. So yung cost of doing business in the Philippines is higher because maraming padulas. Yes. Maraming padulas. So hindi ka pa sigurado na matutuloy. Yung nangyari sa Francisco Motors, they were going to invest here $1 billion. Local company to Francisco Motors. Kaya lang dahil sa red tape at saka sa ang daming hinihinging padulas, lumipat sa China. Ilang trabaho sana yun, di ba? Yes. That's $1 billion in investment. Di ba yung Francisco Motors, ma'am, yun yung gumagawa ng mga jeepney ng mga jeepney natin. So, parang isipin mo, local company to, sana binigyan ng preference, no? Pero hindi. Do not forget the issues of massive corruption, looting of public funds, and drug addiction. Laganap po ang droga muli. Singilin natin sila. Yung sinasabi nilang biggest drug haul in the history of Philippines, yung pong 14 billion na droga dyan sa Alitagtag, Batangas. Huwag po niyong kalilimutan yun. Lalabanan po yan ni Inday Sara the President. Papanagutin ni Inday Sara yan. Yung mga nagnanakaw sa ating kaban ng bansa, pananagutin po yan ni Inday Sara Duterte. Yung nanggahasa po sa pondo ng PhilHealth, pera po ng may hirap yan, pera ng ordinaryong Pilipino, pananagutin po ni Inday Sara the President ang mga taong nasa likod niyan. Tulungan po natin, ang nakataya po rito ay ang kinabukasan ng ating bansa, ang kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino na naging naturan po at sumambulat mismo sa bibig ni Inday Sara the President na yan ang kanyang nais itaguyod, yan ang kanyang paglilingkuran, yan ang kanyang kakalingain, yan ang kanyang poprotektahan. Ang bawat pamilyang Pilipino. No, malinaw po yan sa naging kataga ni Inday Sara the President. But I can feel, I can see, and I can sense yung pagbuhos na po ng suporta. Bakit? Galit na po ang mamamayang Pilipino. Lumipas na naman po ang pangalawang New Year, ang Chinese New Year. Laya pa rin po yung mga taong may pananagutang sadya sa pagnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Inday Sara the President, yung mga nabiktima ng baha, yung mga namatayan dahil nalunod sa baha, na kuryente, nagkasakit, ito na po ang pagkakataon natin. Itama yung maraming mali ng Marcos Jr. administration. Huwag na po tayong magpapalinlang, huwag tayong magpapabudol. No, yung mainstream media, wala po yan. Nasaan na si Adrian Bersamin? Papanagutin yan ni Inday Sara the President. Alam mo ninyo, kahapon sa Hakbang ng Maisog Leaders Forum, Luzon-wide, aking naturan, dapat kayong lahat ay magalit sapagkat ito po hindi ninyo nalalaman. Alam mo ba ninyo na si Lucas Bersamin, yung dating ES, kaibigan ko man ito, at kakilala kami personal, even before. Dati po siyang Chief Justice. Para lang po alam ninyo, bilang Chief Justice, tumatanggap po yan ng pensyon. Pensyon! At ang pensyon po niya, ang halaga, alam ho ninyo kung magkakano? Katumbas ng sahod ng incumbent Chief Justice ng Korte Suprema. No? Nasasangkot ang kanyang apo. Dapat
manindigan siya. Either kung gusto mong manatiling tahimik at maging aparato ng korupsyon at kurakot ng Marcos Jr. administration o protektahan ang iyong apo na ang pangalay patuloy paulit-ulit kinakaladkad sa isyu ng kurakot, korupsyon at bilyon-bilyong pisong halaga ng kanyang nakulimbat bilang undersecretary sa tanggapan ng Office of the Executive Secretary. Tigilan mo ang pagkuha mo ng pensyon bilang dating Chief Justice. Bakit? Yung pensyon pong yan ay hindi libre. Yan ay may kaukulang responsibilidad sa sambayan ng Pilipino. Bakit? Galing po yan sa buwis na binabayad ng bawat manggagawang Pilipino na umuuwi sa bawat pamilyang Pilipino. Ano ang nangyayari? Hinihingi na ng pagkakataon na ikay tumindig at manindigan. Isang bulat ang iyong nalalaman, pero tahimik pa rin. Dapat ito malaman ng ordinaryong Pilipino. Yung araw-araw po na nakipagsiksikan dyan sa LRT, sa MRT, sa bus, yung nakikipagsiksikan, yung daily commuters, yung may mga kotse, yung araw-araw na pinaparusahan dahil sa traffic at pamahal na presyo ng gasolina at krudo. Singilin natin. Ang epekto niyan, Jen, ito yung mabigat na underdog, di ba? Oo. Kung tawagin. Kapag ka tinapatan mo yan ng kalaban, lalong magiging lalong magiging underdog yan. Pag tinapatan mo ng tapos pagka binira mo, Oo. naku po, balik sa'yo yan. So, ang suntok mo, papunta sa kanya, balandara sa'yo yan. May ano Di ba? Oo, may buwelta. Yan ho ang, hindi natin sinasabi na kung ano mangyayari, pero based on history, political situation sa bansa, yan po ang realidad. Di ba? Hindi, alam mo ang tanging paraan para ma-overcome nyo itong sitwasyon na ito? Ang tanging paraan lang dyan, pakita kayo na mabuti sa bayan. Gumawa kayo ng mga bagay na mas magaling pa sa ginawa nila noon. Tama, no? Hindi yung puro... Huwag nyo nang apihin yung tao. Huwag nyo nang apihin, huwag nyo nang dikdikin. Oho. Kasi lalong sumisikat. Di ba? Pwede rin. Okay ha, ito. Magandang teorya din yan. Oh. I-assume natin. I-assume natin na na-impeach. Oh. Na hindi na makatakbo. Oh. Nandyan yung kapatid. Nandyan si Pulong. Nandyan si Basti. Ganun din eh. Oh. Tuloy rin ang tuloy. Di ba? So, kukuha din ng simpatsya. Kukuha rin ng simpatsya yung mga yon. So, ang mangyayari, magiging in vain lang yung gagawin nyo doon sa taong dinudurog nyo. So, ang pinakamagbuting panlaban dyan, magpakita ka na lang ng mabuti, mas Pakitang magaling ka. gilas ka, na mas magaling ka. Mas magaling. Na mas karapat-dapat ka. Di ba? Oho. Dahil gaya ng sasabihin natin, talaga namang ang bawat politiko ay may weakness. May kahinaan ba? Totoo. Kumbaga, makikita mo, mahina siya rito. Mahina siya sa math. Di galingan natin yung math. Oho. Mahina siya sa serbisyo. Di galingan natin yung serbisyo. Oho. Sa ganung paraan, maaaring matabunan natin yung kasikatan ng isang tao. Lalo ang vice presidente, wala namang gagawin yan. Wala namang trabaho ang vice presidente kung Yes. magabang lang magabang, di ba? Kasi una, wala siyang cabinet position. Kaya kung gagalingan ng kasalukuyang administrasyon ng kanilang trabaho, Baka sakali. baka Hindi pa huli. hindi pa, meron pa Hindi pa dalawang huli. taon. May mahigit 2 eh. taon pa eh. Oho. Kaya sa atin, doon sa mga nagpapayo sa ating kagalang-galang na Pangulo, Oho. kagalang-galang ha, Yes, tama naman. siguro naman it's about time, payuhan nyo naman ang tama. Na yung bagay na ikabubuti ng bayan at matatandaan ng taong bayan, doon tayo. Ano ba ang reaksyon ng Malacanang, Nelson? Saan? Ganun ba? Yung sabihin gumanti ba sila ng medyo may pagkaawa? Sa pahayag kahapon ng Pangulong Bongbong Marcos? Meron ba reaksyon? Merong reaksyon ng Malacanang sa Sige pamamagitan po ni Jose Claire Castro. Meron Ayun. ba? Ano nag-reaction? Ay, pakinggan natin. Ano reaction? Jose Claire, ano ba sasabi mo kay BP Inday? Wala yata Wala reaction eh. Wala ba? Hanapin pa. Meron yung good luck at saka sinabi niya. Ang good luck doon kay BP Inday yun. Pero dito sa sulat ni Duterte, wala reaksyon. Wala pa, hindi pa nila Wala. sasagutin yan. Hindi Mahirapan. pa, dito. Kasi sabi nila, wala tayong jurisdiction dyan eh. Oo. Di ba? Yun na naman sabi. Merong yung medyo may pahaging pa nga ng konti si Yusek Ler eh. Di ba sa mga naging trabaho at kung ano pa mga ginawa ni BP Inday?